Mga kwento ng lagim. Kamusta na mga giliw naming tagapakinig? Pwede po kayong mag-comment kung nasang lugar kayo para ma-shoutout namin kayo at kung taga saan kayo. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Naalala naman ni Narciso na hindi pa nga pala siya naguhugas ng kamay nung makahawak siya ng malagkit at mabaho kanina sa gubat. Dahil doon ay sinampal siya ni Kara. Ngunit pagkasampal sa kanya ay sinundan naman ito ng isang masuyong halik sa labi. Nagpumiglas si Narciso pero sa huli ay nagpaubayan na rin. Habang daan pa uwi ay naglinta niya si Kara. Buong buhay niya ay iniwasan niya ang pagiging aswang. Tinalikuran niya ito. Nangarap siya ng normal na buhay. Nangarap na umibig sa isang normal na tao at magkaroon ng normal na pamilya. Buong buhay niya ay nagtiis siyang hindi kumain ng laman ng tao, hindi uminom ng dugo, para lang sa katuparan ng mga pangarap niya. Pero nagbakasyon lang siya sa probinsya ay na-inlove na siya agad sa isang ekstrangherong binata na kalaunan ay nalaman niyang isa rin palang aswang tulad niya. Hindi raw pala talaga siya para sa tunay na tao. Kahit anong gawin niya, hindi niya mababago kung ano ang nakatadhana sa kanya. Kahit anong pag-iwas niya, hindi niya mapigilan ang pagtibok ng puso sa isang aswang na ayaw sana niyang mahalin. Tunay ngang makapangyarihan ang bulong ng puso kesa sigaw ng utak. Hinawakan ni Narciso ang kamay ni Kara habang naglalakad sila at sinabing siya man ay muntik ng mabaliw nang malaman niyang mangingibang bansa na ang dalaga. Buti na lang at bago nakalas ang huling tornilyo niya sa utak ay naisipan pa niyang habulin ito sa airport at pigilan. Kung hindi ay baka matagpuan na lang niya ang sarili na nakikipaglaro ng tumbang preso sa mga batang aswang na yun sa gubat. Natawa si Kara at sinabing hindi aswang ang mga batang yun. Sila ang aswang. Napakamot na lang ng ulo si Narciso at sinang-ayunan si Kara na sila nga pala ang aswang. Bumalik na sila sa gubat at doon nagtayo ng sarili nilang kubo. Namuhay na magkasama. Minsan ay nagbakasyon din sila sa kondo ni Kara sa Maynila. Mahirap pero tinuruan ni Kara si Narciso na kumain hindi ng tao kundi ng pagkain ng tao. Marami pang sablay si Narciso. Medyo may kakulangan talaga siya sa pag-iisip. Pero mahal siya ni Kara at handang mahalin hanggang sa huling pagkagat ng dilim sa buhay nila. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento
ng lagi.